3 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. Habang isinisilbi ko ang mainit na siomai, ang asawa ko ay may kalong na ibang babae sa harap ng aming mga anak sa mismong gabi ng medianoche. Wala ka ng silbi, dura ni Alejandro sa aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam, sa bawat luhang pumatak, isang piraso ng kanilang yaman ang unti-unting nababura. Handa na akong bawiin ang lahat. Kaya mo bang panoorin ang pagguho ng iyong palasyo, Alejandro? O baka mas masakit malaman na ang tanging taong naniwala sa iyo ay ang taong pinatay mo ang puso? Ibigay mo sa kanya ang unang plato. Si Clara ang kailangang kumain ng maayos dahil dala-dala niya ang tagapagmana ko. Hindi ikaw na wala ng ibang ginawa, kundi ang magmukmok. Ang mga salitang iyon ni Alejandro ay tila isang mabilis na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Catalina. Hindi siya nakagalaw. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang malawak na kusina. Hawak ang sandok na naglalabas pa ng usok mula sa niluluto niyang tradisyonal na siomai. 6 na oras siyang nakatayo sa harap ng kalan, tinitiis ang init at pagod para lamang maihanda ang pinakapaboritong pagkain ng kanyang asawa para sa medianoche. Ang bawat piraso ng siomai ay maingat niyang binalot, puno ng pag-asa na sa gabing ito, sa pagtatapos ng taon, ay muling maghihilom ang unti-unti ng lumalamig na pakikitungo ni Alejandro sa kanya. Ngunit ang usok na dati ay nagbibigay sa kanya ng ginhawa, ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Lumingon siya ng dahan-dahan. Doon, sa tapat ng hapagkainan, na pinalamutian niya ng pinakamagandang mantel, nakaupo si Alejandro. At sa tabi nito suot ang isang mamahaling silk na bestida na bahagyang bumabakat sa umuusbong na tiyan, ay si Clara, ang babaeng hindi niya akalaing magagawang dalhin ni Alejandro sa loob ng kanilang tahanan sa mismong gabi ng pagpapalit ng taon. Alejandro, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Catalina ay halos isang bulong, nanginginig at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Don't act like a victim, Catalina. Alam mo naman ang totoo. You couldn't give me a son. You've had 10 years and all we have are daughters. Malamig na tugon ni Alejandro habang nilalaro ang kanyang baso ng wine. Clara is pregnant. 6 na buwan na at dito siya titira simula ngayon. Gusto kong masiguro na maayos ang kalagayan ng anak ko. Nanigas ang mga kamay ni Catalina. Naramdaman niya ang hapdi ng mainit na singaw ng pagkain sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na kumakalat sa kanyang dibdib. Parang may libu-libong karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay, ang lalaking pinagsilbihan niya ng higit pa sa kanyang sarili, ay binabaliwala ang 10 taon ng kanilang pagsasama para sa isang pagkakamali. Tumingin si Clara sa kanya, may mapanuring ngiti sa mga labi. Hi Catalina, I hope you don't mind. Sabi kasi ni Alejandro, masarap ka raw magluto. I'm craving for siomai actually. Pakibilisan naman, gutom na ang baby boy namin. Isang malakas na kabog sa dibdib ang naramdaman ni Catalina. Ang bawat tibok ay tila isang pagsabog ng sakit. Binitawan niya ang sandok sa ibabaw ng counter. Ngunit hindi ito gumawa ng ingay dahil sa kapal ng tela ng kanyang apron. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng bumagsak ngayon, hindi sa harap ng babaeng ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa hapag. Dala ang plato ng mainit na siomai. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila bawat pulgada ng sahig ay humihigop sa kanyang lakas. Nang makarating siya sa harap ni Clara, nakita niya ang isang pares ng tsinelas sa gilid. Ang tsinelas na siya mismo ang bumili para kay Alejandro, ngunit ngayon ay suot na ng ibang tao. Catalina, ayusin mo naman ang tsinelas ni Clara. Masyadong malayo sa paa niya, baka madapa siya. Utos ni Alejandro nang hindi man lang tumitingin sa mga mata ng asawa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagkatao ni Catalina ay tila naputol. Yumuko siya. Sa harap ng kanyang asawa at ng kabit nito, lumuhod siya upang ayusin ang tsinelas sa paanan ni Clara. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na sahig, at doon, isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata at mabilis na natuyo sa tiles. Ang katahimikan sa loob ng silid ay mas nakabibingi kaysa sa mga paputok na nagsisimula ng marinig sa labas. Ang bawat tunog ng orasan ay tila isang paalala na ang buhay na binuo niya sa loob ng isang dekada ay gumuho na sa loob lamang ng ilang minuto. There, that's better, ani Clara habang nagsisimulang kumain nang walang pasasalamat.
Alejandro, babe, masyadong matabang ang sauce. Can you tell her to make a better one? Humarap si Alejandro kay Catalina. Ang mukha ay walang bakas ng pagsisisi. Narinig mo si Clara, ayusin mo ang timpla. At simula bukas kailangan mong ituro sa kanya kung paano tumatakbo ang bahay na ito. You will mentor her. After all, siya ang magiging tunay na may bahay dito sa oras na lumabas ang anak ko. Ito ang pangalawang dagok na mas matindi pa sa nauna. Hindi lang siya pinalitan, gusto pa siyang gawing alipin sa sarili niyang pamamahay. Ang pagkatao ni Catalina ay tila isang basong kristal na itinapon sa semento, nagkadurog-durog, nagkapira-piraso, at imposibleng maibalik sa dati. Nakatayo si Catalina sa gilid ng hapag. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng malamlam na ilaw ng chandelier. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok para sa pag-ibig, kundi para sa isang malamig at matalim na katotohanan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa gawaing bahay, ang mga kamay na nag-alaga kay Alejandro sa tuwing ito ay may sakit, ang mga kamay na ngayon ay itinuturing na lamang na kasangkapan. Lumingon siya sa bintana kung saan ang kalangitan ay unti-unti nang nagkukulay dahil sa mga fireworks. Ang ingay ng mundo ay tila kay layo. Sa kanyang isipan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw, mas matalas pa sa anumang salita ni Alejandro. Gaano ba kadali para sa isang tao na burahin ang lahat ng sakripisyo ng nakaraan para lamang sa isang pangakong hindi pa naman nasusubukan? Hanggang kailan kayang tiisin ng isang pusong durog ang bigat ng isang bahay na hindi na sa kanya? Nananatili siyang nakatayo doon, isang estatwa ng pait at bighati, habang ang lalaking tinawag niyang buhay ay masayang pinagsisilbihan, ang babaeng pumatay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat yabag sa pasilyo ay tila tunog ng isang hatol na lalong nagpapabigat sa dibdib ni Catalina. Pumasok siya sa maliit na silid sa dulo ng bahay, ang dating bodega na ginawa niyang pansamantalang tulugan. Malayo ito sa ingay ng halakhak ni na Alejandro at Clara, na umaalingaw-ngaw mula sa dining room. Dito, sa gitna ng kadiliman at amoy ng lumang alikabok, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Bagamat ang bawat hininga ay may kasamang lasa ng apdo. Isang marahang pagtulak sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Hindi ito ang malakas at mapang-aping pagpasok ni Alejandro. Ito ay banayad, tila natatakot na makalikha ng anumang ingay. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng hugis sa isang matandang babae na may dalang baso ng gatas at isang itim na sobre. Hiha! Ang nangangatal na boses ni Lola Esmeralda ay puno ng habag. Siya ang mayordoma na nakasaksi sa paglaki ni Alejandro at sa 10 taon na pagtitiis ni Catalina. Lumapit siya at marahang hinaplos ang likod ng babaeng halos wala ng luhang mailabas. Uminom ka muna, alam kong hindi mo makakayang lunukin ang pagkaing inihanda mo para sa kanila. Umiling si Catalina, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Lola, bakit kailangang mangyari ito? I gave everything, 10 years of being a perfect wife. Isang pagkakamali lang ba ang halaga ko dahil wala akong anak na lalaki? Umupo ang matanda sa tabi niya at iniabot ang itim na sobre. Hindi ikaw ang may pagkakamali, Catalina. Ang asawa mo ang bulag. Pero bago pumanaw ang iyong biyenan na si Don Manuel, may iniwan siyang bilin sa akin. Sabi niya, ibigay ko lang ito sa iyo sa oras na dumating ang araw na iparamdam sa iyo ni Alejandro na wala kang halaga. Nanginginig ang mga daliri ni Catalina habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang liham na may selyo ng isang kilalang law firm at isang sulat kamay na mensahe mula sa yumaong Don Manuel. My dearest daughter-in-law, pagsisimula ng sulat sa Tagalog. Kilala ko ang aking anak. Alam ko ang kanyang kahinaan at ang kanyang kapalaluan. Ang lahat ng yaman ng pamilya ay nakalagak sa isang special trust fund. Alejandro can only access the full inheritance on your 10th wedding anniversary, provided that the marriage is still intact and, most importantly, you, Catalina, will sign a document certifying that he has been a faithful and provider husband. Natigilan si Catalina. Binasa niyang muli ang bawat salita. Ang petsa ng kanilang ika-10 anibersaryo ay 3 taon pa mula ngayon. Anong ibig sabihin nito, Lola? Tanong ni Catalina, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng kuryosidad sa gitna ng pait. Ibig sabihin, Hija, lahat ng luho na ipinapakita ni Alejandro ngayon, ang kotseng binili niya, ang mga alahas na ibinibigay niya sa babaeng iyon, ay galing lamang sa mga pautang at advance sa kumpanya. He is betting everything on that trust fund.
Kapag hindi mo pinirmahan ang sertifikasyon sa dulo ng 3 taon, ang lahat ng yaman ay mapupunta sa isang charity foundation at ang bahay na ito ay mananatili sa pangalan mo bilang proteksyon ng mga apo ko. Isang malamig na hangin ang tila dumaan sa silid. Napatingin si Catalina sa bintana, kung saan ang mga huling paputok ng bagong taon ay naglalaho na sa madilim na langit. 3 taon, 1,075 araw ng pagtitiis. Kailangan niyang panoorin si Alejandro na nilulustay ang perang akala niya ay sa kanya. Kailangan niyang tiisin ang bawat pang-insulto ni Clara. Kailangan niyang magpanggap na asawang tapat habang ang kanyang puso ay unti-unting nagiging bato. Bakit ngayon niyo lang ito ibinigay, Lola? Dahil gusto ni Don Manuel na malaman mo muna ang tunay na kulay ng iyong asawa nang walang anumang impluwensya ng pera. Ngayong alam mo na, ang tanong ay ito, kaya mo bang manatili? Kaya mo bang maging anino sa loob ng 3 taon para sa kinabukasan ng iyong mga anak? Napahawak si Catalina sa kanyang tiyan. Naisip niya ang kanyang 2 anak na babae na mahimbing na natutulog sa kabilang silid, walang kamalay-malay sa bagyong sumisira sa kanilang tahanan. Kung aalis siya ngayon, wala siyang madadala. Magiging mahirap ang kanilang buhay. Ngunit kung mananatili siya, magtitimpi ako, Lola. Ang boses ni Catalina ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas, tila bakal na isinalang sa apoy. Lulunukin ko ang bawat dumi na itatapon nila sa akin. Magiging pinakamabuting asawa ako sa paningin ng mundo. Pagsisilbihan ko sila hanggang sa maniwala silang kontrolado nila ako. Tumayo si Catalina at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing nobya 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay malalim, puno ng isang plano na hindi pa nakikita ng kahit na sino. 3 taon, Alejandro, bulong niya sa kanyang sariling refleksyon. 3 taon mong lasapin ang huwad na tagumpay. Dahil sa huling gabi ng ating ika-10 taon, sisiguraduhin kong ang bawat pagluha ko ay babayaran mo ng bawat sentimong akala mo ay sa iyo. Mula sa labas, narinig niya ang malakas na tawa ni Clara at ang boses ni Alejandro na nagrereklamo tungkol sa lamig ng gabi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Ang medianoche na ito ay hindi pala pagtatapos ng kanyang buhay, kundi ang simula ng isang tahimik at madugong paghihigante. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang pangamba ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung sa loob ng 3 taon ay makahanap si Alejandro ng paraan upang mabago ang testamento? Or paano kung ang pagpapanggap niya ay mauwi sa tunay na pagkasira ng kanyang katinuan? Hinawakan niya ang itim na sobre ng mahigpit. Ang papel ay bahagyang nayupi sa kanyang palad. Ito na ang kanyang tanging alas. Ang kanyang tanging pag-asa. Anging bawat sinag ng araw na tumatama sa sahig ng mansyon ay tila mga daliring nanunumbat sa katahimikan ni Catalina. Hindi pa man lubusang natatapos ang unang linggo ng bagong taon, ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng kanyang mga alaala ay unti-unti nang binubura ng presensya ni Clara. Ang amoy ng lavender na paborito ni Catalina ay hinalinhinan na ng matapang at masangsang na pabango ng babaeng ngayon ay reyna na sa paningin ni Alejandro. Nakatayo si Catalina sa tapat ng pintuan ng master bedroom, ang silid kung saan siya natulog sa loob ng 10 taon. Nakita niya ang 2 katulong na may bitbit na mga kahon ng kanyang mga gamit. Itabi niyo na lang yan sa guest room o kaya sa bodega kung hindi na kasya. Boses ni Alejandro ang umalingaw-ngaw mula sa loob. Lumabas siya, maayos ang suot para sa opisina, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit nakatiting na pagsisisi. Catalina, I told you yesterday, Clara needs more space. Malapit na siyang mag-3rd trimester at kailangan niya ng malaking banyo at walk-in closet. You'll be more comfortable in the smaller room anyway. Hindi sumagot si Catalina. Pinanood niya ang kanyang mga damit. Ang mga formal na bestida na isinuot niya sa mga business gala ni Alejandro, ang mga scarf na regalo nito noong mga panahong mahal pa siya nito, na basta na lamang isinilid sa mga sako. Ang bawat tela ay tila piraso ng kanyang balat na hinuhubad ng buhay. Don't look at me like that, Catalina. Dugtong ni Alejandro habang nag-aayos ng kanyang kurbata. Be grateful na hindi kita pinalayas sa bahay na ito. Clara was even kind enough to suggest na doon ka na lang sa guest room para malapit ka pa rin sa mga bata. Isang mapait na ngiti ang pilit na itinago ni Catalina sa loob ng kanyang puso. Kind enough? Ang bawat hakbang ni Clara ay isang kalkuladong pag-atake sa kanyang dignidad. Lumabas si Clara mula sa master bedroom, suot ang isang mamahaling silk robe
na kinuha niya mula sa cabinet ni Catalina. Hawak niya ang isang frame ng litrato, ang wedding photo ni na Alejandro at Catalina noong ikinasal sila sa San Agustin Church. Ang mga ngiti nila sa litratong iyon ay tila isang malupit na biro mula sa nakaraan. Alejandro, babe, look at this. Wika ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan. Masyadong luma na itong picture na to. It doesn't match the new aesthetic I want for our room. Masyadong malungkot ang vibe. Then throw it away, Clara. Do whatever makes you happy. Simpleng sagot ni Alejandro bago hinalikan ang noo ng babae. Ni hindi niya tinignan ang litratong simbolo ng kanilang sumpaan sa harap ng Diyos. Dahan-dahang lumapit si Clara kay Catalina. May kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata na tila nagsasabing, "Akin na ang lahat ng sa iyo." Binitawan niya ang frame. Hindi ito bumagsak ng malakas dahil tumama ito sa makapal na alpombra. Ngunit ang tunog ng pagkakalas ng kahoy na frame at ang pagkakabitak ng salamin ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Catalina gaya ng isang malakas na pagsabog. "Oops, sorry, my hands are a bit shaky because of the pregnancy hormones." Tawa ni Clara, isang tunog na mas masakit pa sa anumang sampal. "Out with the old, in with the gold. Diba, Catalina? Anyway, pakiligpit na lang yan ha. Baka matapakan ko pa, mahirap na para sa baby." Yumuko si Catalina. Sa harap ng kanyang asawa at ng babaeng kumuha ng kanyang pwesto, dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng basag na salamin. Ang isang matalim na bahagi nito ay humiwa sa kanyang diringgihan at isang maliit na butil ng dugo ang lumitaw. Ngunit hindi siya dumaing. Ang sakit sa kanyang daliri ay walang-wala kumpara sa apoy na unti-unting nagliliyab sa kanyang kaluluwa. "Ayos lang," bulong ni Catalina sa wikang Tagalog na halos hindi marinig. "Liligpitin ko ito." Tinalikuran siya ng dalawa habang nagtatawanan patungo sa hapagkainan. Nanatiling nakaluhod si Catalina sa sahig. Hawak ang litratong puno na ng bitak. Nakita niya ang kanyang sariling mukha sa larawan, tila umiiyak sa ilalim ng basag na salamin. Sa sandaling iyon, isang malalim na pagbabago ang naganap sa loob niya. Ang bawat pangaalipusta ay nagiging isang brick na itinatayo niya para sa kanyang sariling kuta. Ang guest room na ibinigay sa kanya ay hindi magiging bilangguan, kundi isang war room kung saan bibilangin niya ang bawat araw ng kanyang pagtitiis. Nang tumayo siya, bitbit ang basag na alaala, nakita niya si Lola Esmeralda sa dulo ng pasilyo. Ang matanda ay tumango ng bahagya, isang tahimik na paalala ng lihim na kanilang iniingatan. 3 taon, piping-usal ni Catalina sa kanyang sarili habang pilit na itinutuwid ang kanyang likod. 3 taon akong magiging abo sa paningin niyo, pero sisiguraduhin ko na kapag natapos ang panahong ito, ang apoy na muling mabubuo mula sa abong ito ang susunog sa lahat ng inagaw niyo sa akin. Ngunit bago pa siya makapasok sa kanyang bagong silid, narinig niya ang boses ni Alejandro na may kausap sa telepono sa ibaba. Ang tono nito ay puno ng kaba at pagkataranta, isang bagay na hindi niya ipinapakita kay Clara. "Anong ibig mong sabihin na hindi pa ma-approve ang loan? I already used the house titles as a guarantee. Kailangan ko ang pera para sa expansion ng resort." Napahinto si Catalina. Ang bahay na ito, ang bahay na pamana pa ng mga ninuno ni Don Manuel? Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Hindi lang pala ang kanyang puso ang isinusugal ni Alejandro, kundi pati ang bubong na tanging kanlungan ng kanilang mga anak. "Kasalanan mo ang lahat ng ito, Catalina. Kung naging masunurin ka lang at naging masigasig bilang asawa, hindi sana tayo aabot sa ganito." Ang mga salitang iyon ni Alejandro ay tila isang malupit na hatol na bumabali sa katahimikan ng kanyang opisina. Nakatayo si Catalina sa tapat ng kanyang mesa, bitbit ang isang tray ng mainit na tsa. Isang maliit na paraan ng pagpapakita ng malasakit na sa loob ng 10 taon ay naging bahagi na ng kanyang sistema. Ang singaw ng tsa ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha, isang kabaligtaran sa nanunuot na lamig ng boses ng kanyang asawa. "Ano ang kasalanan ko, Alejandro?" Mahinang tanong ni Catalina, habang maingat na inilalapag ang tasa sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay bahagya lamang, ngunit sa pandinig niya, tila ito ay isang malakas na kalabog. Tumayo si Alejandro at nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng tensyon. "Ang business loan ko, hindi na approve dahil ang credit score natin ay bagsak. Bakit? Dahil sa mga gastos mo sa bahay, dahil sa pagiging malamig mo. Ang isang lalaki kapag hindi masaya sa bahay, nawawala ang focus sa trabaho. At yun ang ginawa mo sa akin.
Pinatay mo ang inspirasyon ko, kaya ako naghanap ng iba. Naramdaman ni Catalina ang isang pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang pagkalugi ng kumpanya ay dahil sa maluhong pamumuhay ni Alejandro kasama si Clara, ang mga kasino, at ang mga mamahaling regalo na hindi naman nila kayang bayaran. Ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Ang kanyang puso ay parang isang papel na unti-unting nilalamon ng apoy. Nagiging abong ngunit nananatiling buo ang hugis hanggang sa mahawakan. "You made me do this, Catalina," patuloy ni Alejandro, habang itinuturo siya ng isang daliri na nanginginig sa galit. "Clara is the only one who believes in me now. Siya lang ang nagbibigay sa akin ng lakas para isalba ang kumpanya natin. So don't you dare act like a saint. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang pamilyang ito." Tinitigan siya ni Catalina. Nakita niya ang isang lalaking nalulunod sa sariling kasinungalingan, isang lalaking kailangang manira ng iba para lamang hindi makita ang sariling dumi. Ang gaslighting na ito ay hindi na bago, ngunit sa gabing ito, mas matalim ang bawat salita. Para siyang itinutulak sa isang madilim na bangin habang sinasabi sa kanya na siya ang tumalon ng kusa. "Pasensya na, Alejandro." Ang boses ni Catalina ay patag, walang emosyon, tila isang malamig na hangin sa madaling araw. Ito ang tactical move na itinuro sa kanya ng kanyang pait. Ang pagyuko ay hindi nangangahulugan ng pagsuko, kundi ang pag-iwas sa isang masamang tama. "Siguro nga may pagkukulang ako. Siguro nga hindi ko na ibigay ang kailangang suporta." Napatigil si Alejandro, bahagyang nagulat sa mabilis na pagtanggap ni Catalina. Isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang ego ay muling nabusog. "Mabuti at alam mo, yan ang gusto ko sa iyo, Catalina. Marunong kang tumanggap ng mali. Ngayon kailangan kong bawiin ang lahat. At gagawin ko iyon kasama si Clara." Tumalikod si Alejandro upang sagutin ang isa pang tawag sa telepono. Hindi niya nakita ang dahan-dahang pag-abot ni Catalina sa kanyang bulsa upang patayin ang recording sa kanyang cellphone. Ang bawat salita ng panunumbat, ang bawat pag-amin ng kanyang kapabayaan sa kumpanya, at ang pag-amin sa kanyang relasyon kay Clara, lahat ay nakatago na ngayon sa isang digital na kuta. Lumabas si Catalina ng opisina na tila isang anino. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ay walang tunog, ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagsasabing, "Hinding-hindi ko na muling hahayaang manipulahin mo ang katotohanan." Pagdating sa kanyang bagong silid, ang maliit na guest room, naupo siya sa gilid ng kama. Ang dilim ay tila yumayakap sa kanya, nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Kinuha niya ang recording at ipinadala ito sa isang email address na siya lang ang may alam. "Kung naging mabuti kang asawa, hindi ako maghahanap ng iba." Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Alejandro sa kanyang isipan. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Catalina sa gitna ng kadiliman. Gaano kaya katagal bago mapagtanto ni Alejandro na ang asawang tinatawag niyang malamig, ang siya palang tanging nagbibigay ng init sa kanyang nabubulok na buhay? At gaano kaya kasakit kapag nalaman niyang ang bawat sorry na binitawan niya ngayong gabi ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang karangalan? Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong, unti-unting lumalakas, tila nakikiramay sa bawat luhang pilit na pinipigil ni Catalina. Ngunit ang kanyang isip ay hindi na nakatuon sa ulan, kundi sa isang mahalagang papel na nakita niya sa ibabaw ng mesa ni Alejandro kanina, isang notice of foreclosure para sa bahay na ito. "Sigurado ka na ba sa pasyang ito, Catalina? Kapag binuksan natin ang pintong ito, wala na tayong balikan." Ang boses ni Attorney Benjamin Ramos ay mababa at puno ng pag-aalala habang nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng isang lumang coffee shop sa Binondo. Ang amoy ng barako at lumang kahoy ay tila nagbibigay ng proteksyon sa kanilang lihim na pagtatagpo. Si Ben ay hindi lamang isang abogado, siya ang matalik na kaibigan ni Catalina mula pa noong kolehiyo, ang tanging tao na nakakaalam ng bawat luhang pilit niyang itinago sa loob ng 10 taon. Inilapag ni Catalina ang kanyang nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng mesa. Tinitigan niya ang itim na briefcase ni Ben na tila ba naglalaman ito ng isang bomba na handang sumabog sa anumang sandali. "Wala na akong ibang mapupuntahan, Ben. Ang bahay namin isinanglanan niya ng hindi ko alam. Ang mga anak ko, mawawalan ng masisilungan dahil sa luho ng babaeng iyon." Binuksan ni Ben ang briefcase at inilabas ang isang makapal na folder. Ang bawat paglipat ng pahina ay lumilikha ng isang tuyot na tunog na tila ba hinihiwa ang katahimikan ng paligid.
I've started the paper trail, Catalina. Bulong ni Ben habang itinaturo ang mga dokumento. Tama ang hinala mo. Alejandro has been funneling company funds to a dummy account under Clara's name. Hindi lang yon, he's been accumulating massive debts from private lenders para lang suportahan ang lifestyle nila. He is bleeding the family estate dry. Naramdaman ni Catalina ang isang malamig na pait sa kanyang sikmura. Ang bawat numero sa papel ay tila mga latay ng latigo sa kanyang likuran. 10 taon siyang nagtipid, 10 taon siyang nag-alaga sa bawat sentimo para lamang mauwi sa wala dahil sa isang lalaking walang ibang iniisip kundi ang sariling kasiyahan. Kailangan nating patunayan ang bad faith, Ben, sabi ni Catalina, ang kanyang boses ay naging matigas at formal. I want to make sure na kapag dumating ang araw ng trust fund, wala siyang makukuha kahit isang kusing. I want him to feel how it is to have nothing, as much as he made me feel like I am nothing. Tumitig si Ben sa kanya ng matagal. Nakita niya ang apoy sa mga mata ni Catalina. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang malamig na determinasyon. Dangerous ito, Catalina. If Alejandro finds out that you are working with me, he can use his influence to make your life even more miserable. He can even take the children away from you using his connections. Humigpit ang hawak ni Catalina sa kanyang tasa. Ang init ng kape ay tila pumasok sa kanyang mga ugat. Nagbibigay ng lakas na hindi niya alam na nasa kanya pa pala. He already took my dignity, Ben. He already took my home. The only thing he hasn't taken yet is my silence. And I am giving that up today. Pero kailangan nating maghintay, paalala ni Ben. 3 taon pa bago ma-activate ang clause ni Don Manuel. Sa loob ng 3 taon, kailangan mong maging pinakamabuting asawa. No mistakes. No scandals. One mistake and you lose everything. Ang bawat galaw mo, kailangang kalkulado. Tumango si Catalina. Ang kanyang isipan ay nagsimulang bumuo ng isang mapa. Isang mapa ng pagpapanggap. Kailangan niyang ngumiti habang sinasaksak ang kanyang puso. Kailangan niyang magsilbi habang nagpaplano ng paglaya. Nang tumayo siya upang umalis, hinawakan ni Ben ang kanyang braso. Catalina, remember, keep your friends close, but your enemies closer. Huwag kang magpapakita ng anumang pagbabago sa kanya. Let him believe that he has successfully gaslighted you. Lumabas si Catalina sa ulan, hindi alintana ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat. Ang lamig ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang bagong realidad. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan, nakita niya ang isang pamilyar na kotse na dumaan. Ang bagong sports car ni Alejandro. Sa loob, nakita niya ang masayang mukha ni Clara na nakasandal sa balikat ng kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Enjoy the ride while it lasts, Alejandro, bulong niya sa hangin. Dahil ang bawat kilometrong tinatahak niyo ngayon ay lalong naglalapit sa inyo sa bangin na ako mismo ang maghuhukay. Pagbalik niya sa bahay, nadatnan niya si Alejandro sa sala, galit na galit dahil hindi raw masarap ang hapunan na inihanda ng mga katulong. Saan ka galing? Singhal ni Alejandro, ang mga mata ay puno ng hinala. Bakit basa ang buhok mo? Tumingin si Catalina sa kanya, ang kanyang mukha ay biglang nagbago tungo sa isang ekspresyon ng takot at pagsisisi. Nagdasal lang ako sa simbahan, Alejandro. Humihingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga pagkukulang ko sa iyo. Gusto ko sanang maging mas mabuting asawa para hindi mo na ako kailangang sigawan. Napatigil si Alejandro. Ang kanyang galit ay tila nawala. Pinalitan ng isang mapagmataas na kumpiyansa. Mabuti naman at natauhan ka. Sige na, magpalit ka na at ipagluto mo ako ng kape. At huwag mong kalimutan ang tsinelas ni Clara. Opo, Alejandro, sagot ni Catalina habang dahan-dahang yumuyuko. Ngunit sa ilalim ng kanyang nakabababang tingin, ang mga mata ni Catalina ay nakatitig sa mga kamay ni Alejandro. Ang mga kamay na malapit nang mawalan ng lahat ng hawak nito. Ang pinakamasakit na tunog sa mundo para sa isang ina ay hindi ang sigaw ng galit ng asawa, kundi ang tahimik na paghagulgol ng sariling anak na pilit itinatago sa ilalim ng unan. Naglalakad si Catalina sa madilim na pasilyo, patungo sa silid ng kanyang mga anak. Nang marinig niya ang mahinang impit na pag-iyak, mula sa likod ng pinto ni Sofia, ang kanyang panganay. Ang bawat hikbi ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat himaymay ng puso ni Catalina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang tunog ng bisagra ay tila isang malungkot na daing sa gitna ng gabi. Doon nakita niya ang 12 taong gulang na si Sofia, nakabaluktot sa gilid ng kama,
at yakap-yakap ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at ang mga luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagmumula sa bintana. Sofia, anak, bakit ka umiiyak? Ang boses ni Catalina ay puno ng kalinga habang lumalapit siya at marahang iniupo ang sarili sa tabi ng bata. Humarap si Sofia, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng sakit na hindi dapat nararanasan ng isang bata. Mama, totoo ba ang sabi ni Tita Clara? Na wala raw kaming kwenta ni Maya dahil hindi kami lalaki? Na kaya lang daw kami narito ay dahil sa awa ni Papa? Naramdaman ni Catalina ang biglang pagtigil ng pintig ng kanyang puso, na sinundan ng isang nag-aalab na puot na tila bulkan na handang sumabog. Ang quiet fire na matagal na niyang iniingatan sa loob ng kanyang dibdib ay biglang naging isang nagngangalit na bagyo. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sugurin ang babaeng pumatay sa inosenteng katuwaan ng kanyang anak, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang bawat hininga niya ay naging malamig at kalkulado. Huwag mong papakinggan ang mga sinasabi niya, Sofia, bulong ni Catalina habang hinahaplos ang buhok ng anak. Kayo ang pinakamahalagang kayamanan ko. Kayo ang dahilan kung bakit ako humihinga. Pero mama, nakita ko si Papa. Pinapanood niya lang si Tita Clara habang pinapagalitan kami dahil daw maingay kami sa sala. Hindi man lang niya kami ipinagtanggol. Sabi ni Tita Clara, kapag lumabas na ang baby boy niya, magiging basura na lang daw kami rito. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang latay ng latigo sa kaluluwa ni Catalina. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang hapdi ng kanyang balat ay wala kumpara sa galit na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa sandaling iyon, ang kanyang misyon ay hindi na lamang tungkol sa pera o sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Eksaktong sa sandaling iyon, ang pinto ng silid ay bumukas ng marahas. Tumama sa dingding na lumikha ng isang matunog na kalabog. Nakatayo doon si Clara, suot ang kanyang mamahaling robe. Ang mukha ay puno ng pangungutya. "Oh, andito pala ang dakilang ina," tawa ni Clara habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Catalina, sabihan mo nga ang mga anak mo na huwag masyadong madrama. Nakaka-stress sa baby ko ang ingay ng pag-iyak nila. If they want to cry, do it outside. This house is for people who bring joy to Alejandro, not burdens." Tumingin si Catalina kay Clara. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng takot o pagpapakumbaba. Ito ay isang tingin na tila yelo na kayang magpabitak ng kahit anong bato. Naramdaman ni Clara ang kakaibang kaba, kaya bahagya siyang napaatras, ngunit agad ding bumalik ang kanyang kumpiyansa. "Don't look at me like that, Catalina. You're just a glorified nanny now." Dagdag pa ni Clara bago tinalikuran sila at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay tila isang mapang-asar na martsa. Nanatiling tahimik si Catalina. Hinila niya si Sofia palapit sa kanya at niyakap ito ng napakahigpit. Kinuha niya ang maliit na panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa mukha ng anak. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng wagas na koneksyon sa gitna ng impyerno. Kinuha niya ang paboritong manika ni Sofia na nahulog sa sahig, inayos ang gusot na buhok nito, at ibinigay muli sa bata. "Sofia, makinig ka sa akin," sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay may lalim at otoridad, na ngayon lang narinig ng kanyang anak. "Huwag kang iiyak sa harap nila. Ipakita mo na matatag ka, dahil hindi tayo mananatili rito habang buhay." "Aalis tayo, Mama?" tanong ni Sofia, may bahid ng pag-asa sa kanyang boses. "Oo, anak, konting tiis na lang, mga anak. Aalis din tayo sa impyernong ito, at pag-alis natin sisiguraduhin kong wala tayong ititira sa kanila, kundi ang abo ng kanilang mga kasinungalingan." Hinalikan ni Catalina ang noo ni Sofia at hinintay itong makatulog. Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak, ang kanyang isipan ay lumipad patungo sa kanyang susunod na hakbang. Kailangan na niyang simulan ang paglipat ng ilang mahahalagang dokumento mula sa safe ni Alejandro patungo sa opisina ni Ben. Ngunit bago siya lumabas ng silid, may napansin siyang isang bagay sa ilalim ng kama ni Sofia. Isang maliit na recorder na may pulang ilaw na kumukurap. Isang lihim na regalo mula kay Lola Esmeralda. Isang mapait at matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Catalina. Hindi lang pala siya ang nagmamasid sa bahay na ito. Ang amoy ng mamahaling sampagita at pulbos na galing sa ibang bansa ay agad na nanalatay sa buong sala.
Isang hudyat na dumating na ang babaeng kinatatakutan ng lahat sa pamilya. Si Doña Imelda, ang ina ni Alejandro. Ang bawat matitigas na tunog ng kanyang takong sa makintab na tiles ay tila mga batingaw na nag-aanunsyo ng kanyang presensya. Lumabas si Catalina mula sa kusina, suot ang kanyang simpleng apron, at agad na lumapit sa kanyang biyenan. Yumuko siya ng bahagya at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano. Ngunit ang kamay ni Doña Imelda ay nanatiling matigas at malamig, tila isang rebultong walang pakiramdam. "Mano po, Mama?" Mahinang wika ni Catalina. "Oh, Catalina, narito ka pa pala?" Ang boses ng matanda ay puno ng pangungutya habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang mamahaling shades. "Akala ko ay nag-impake ka na pagkatapos mong malamang sa wakas ay magkakaroon na ng tunay na tagapagmana ang pamilyang ito. Isang batang lalaki, hindi katulad ng mga ibinigay mo kay Alejandro." Naramdaman ni Catalina ang pamilyar na kirot sa kanyang lalamunan, ngunit nanatili siyang nakayuko. Sa likod ni Doña Imelda, lumabas si Alejandro at si Clara. Agad na nagbago ang ekspresyon ng matanda. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binubuka ang kanyang mga braso para yakapin si Clara. "Clara, hiha, kumusta ang apo ko? Ang batang magdadala ng pangalan namin sa susunod na henerasyon?" Masayang wika ni Doña Imelda. "You look radiant. Iba talaga kapag ang dinadala ay isang lalaki. It brings out the strength in a woman." "I'm fine po, Mama Imelda," malambing na sagot ni Clara, habang pasulyap na tumitingin kay Catalina na may halong pang-iinsulto. "Medyo nahihilo lang po kanina dahil sa amoy ng niluluto ni Catalina. Masyadong matapang para sa panlasa ko." Agad na lumingon si Doña Imelda kay Catalina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. "Catalina, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayusin mo ang kilos mo? Clara is delicate. Kung hindi mo kayang maging isang mabuting asawa, kahit man lang maging isang maayos na katulong dito sa bahay, ay gawin mo ng tama." "Pasensya na po, Mama. Lilinisin ko na po ang kusina," tugon ni Catalina, habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Naglakad silang tatlo patungo sa hapagkainan. Iniwan si Catalina na tila isang anino sa sarili niyang tahanan. Habang nagsisilbi siya ng tsaa, narinig niya ang masayang pagpaplano ni Doña Imelda para sa nalalapit na baby shower ni Clara. "Gusto ko, grandioso ang selebrasyong ito," ani Doña Imelda habang hinahaplos ang kamay ni Clara. "Dapat malaman ng lahat ng mga kaibigan ko sa club na sa wakas, ang pamilya natin ay magkakaroon na ng lalaki. At dahil dyan, gusto ko ring maging espesyal ang isusuot mo, Clara." Tumingin ang matanda kay Catalina, na noon ay naglalapag ng asukal sa mesa. "Catalina, I remember the diamond set that Don Manuel gave you on your 5th anniversary, the one with the blue sapphire. I want you to give it to Clara." Isusuot niya iyon sa baby shower bilang simbolo ng pagtanggap ng pamilya sa kanya. Nanigas si Catalina sa kanyang kinatatayuan. Ang diamond set na iyon ay ang tanging bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong biyenan bilang pagkilala sa kanyang katapatan. Higit pa sa halaga ng pera, iyon ay simbolo ng respeto na nakuha niya mula sa kaisa-isang tao na naniniwala sa kanya sa pamilyang ito. "Pero Mama, iyon po ang tanging alaala sa akin ni Papa Manuel," nanginginig na wika ni Catalina. "Huwal ka ng madrama, Catalina," singhal ni Alejandro, habang padabog na inilalapag ang kanyang tasa. "Nasa loob ka pa rin ng bahay ko, kumakain ng pagkain ko. Ang lahat ng nasa iyo ay akin, at ang akin ay kay Clara na rin ngayon. Huwag mo nang hintayin na ako pa ang kumuha niyan sa vault mo." Tumingin si Doña Imelda kay Catalina. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. "It's for the family honor, Catalina. Isang baog na tulad mo, wala nang karapatang magsuot ng ganyang klase ng alahas. It belongs to the mother of the future heir. Ibigay mo sa kanya bukas, kundi ay ipapaligpit ko ang mga gamit mo at ng mga anak mo sa bodega." Huminga ng malalim si Catalina. Ang kanyang puso ay tila isang bulkang kumukulo sa ilalim ng dagat ng yelo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na 10 taon na nag-alaga sa pamilyang ito, at ngayon ay hinihinga ng huling piraso ng kanyang dignidad. "Sige po, Mama, ibibigay ko po bukas," mahinang sagot ni Catalina. Ngunit sa likod ng kanyang pagsang-ayon, isang plano ang mabilis na nabubuo sa kanyang isipan. Alam niya na ang diamond set na iyon ay mayroong nakatagong appraisal document sa loob ng box. Isang dokumentong magpapatunay na ang mga batong iyon
ay bahagi ng ancestral wealth na hindi pwedeng ibenta o ibigay ng walang pahintulot ng trust fund manager. Nang matapos ang merienda, mabilis na pumanhik si Catalina sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang maliit na vault at kinuha ang pulang velvet box. Tiningnan niya ang nagniningning na mga diamante. Hindi niyo lang basta kinuha ang alahas ko, bulong ni Catalina sa hangin, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang kakaibang liwanag. Binigyan niyo ako ng pagkakataon na hilingin ang isang audit sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Thank you, Mama Imelda. You just handed me the key to open Alejandro's secret debts. Eksaktong sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng porselana ang narinig mula sa ibaba, kasunod ng matinis na sigaw ni Clara. Alejandro, ang tiyan ko, ang sakit. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa matapang na amoy ng luto mo, hindi magkakaganito ang asawa at anak ko. Ang boses ni Alejandro ay parang isang matalim na kidlat na gumitla sa katahimikan ng malawak na sala. Habang mabilis niyang binubuhat si Clara patungo sa sasakyan, hindi niya nakalimutang itapon ang isang mapanuring tingin kay Catalina, isang tingin na puno ng pandidiri at sisi. Nakatayo si Catalina sa gitna ng kaguluhan, hawak pa rin ang isang malinis na basahan. Pinanood niya ang papalayong sasakyan, ang pulang ilaw nito ay unti-unting naglalaho sa dilim ng gabi. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malalim na sugat na muling bumukas. Sa halip na umiyak, dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga piraso ng nabasag na florera na tinamaan ni Alejandro sa kanyang pagmamadali. Ang bawat gasgas ng porselana sa sahig ay tila tunog ng kanyang sariling pagkatao na muling itinatayo. Sa ospital, nalaman nilang hindi naman pala malala ang lagay ni Clara. Ito ay isang matinding hyperacidity lamang dahil sa sobrang pagkain ng mamahaling chocolates na itinago nito sa ilalim ng kama. Ngunit para kay Alejandro, ito ay isang pambansang trahedya. Nang bumalik sila sa bahay, makalipas ang ilang oras, si Alejandro ay balisa. Naiwan niya ang kanyang laptop na nakabukas sa library dahil sa pagmamadali. Ito ang pagkakataong hinihintay ni Catalina. Sa loob ng madilim na library, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng computer. Ang bawat pagtipa ni Catalina sa keyboard ay walang tunog, tila isang aninong gumagalaw sa gitna ng gabi. Nakita niya ang mga email mula sa mga business partners ni Alejandro, mga taong nag-aalinlangan ng mag-invest dahil sa balitang nalulugi na ang kumpanya. Gusto niyo ng katotohanan? Bulong ni Catalina sa kanyang sarili. Kinuha niya ang mga scanned copies ng credit card statements ni Clara. Mga bill ng Hermes bags, mamahaling spa treatment sa Tagaytay, at mga alahas na binili gamit ang corporate account ng kumpanya. Ipinadala niya ang mga ito sa isang anonymous na email thread na kinabibilangan ng mga pangunahing investors ni Alejandro. Kinabukasan, isang mahalagang breakfast meeting ang naganap sa mansyon kasama ang dalawa sa pinakamalaking kliyente ni Alejandro. Naroon din si Clara, suot ang isang bagong silk dress, pilit na nagpapakita ng pagiging perfect partner. Mr. Valderrama, panimula ng isang investor. Si Mr. Cheng, habang tinitignan ng kanyang cellphone. We were about to sign the expansion deal today, but we received some interesting financial data last night. Your company is struggling for a loan, yet your consultant here, itinuro niya si Clara, is spending 3 million pesos a month on personal luxuries? Is this where our investment goes? Ang mukha ni Alejandro ay biglang nawalan ng kulay. Tila isang puting papel na nabuhusan ng tinta. Ang kanyang boses ay nanginig, hindi makahanap ng tamang salita. Mr. Cheng, that must be a mistake. Financial overheads lang yon. Mistake? Singhal ni Mr. Cheng habang ipinapakita ang litrato ng diamond set na suot ni Clara, ang mismong set na kinuha mula kay Catalina. This jewelry was listed as a company asset for collateral. Why is she wearing it at a breakfast meeting? Napatingin si Alejandro kay Clara nang may halong galit at kaba. Si Clara naman ay hindi makatingin ng diretso, ang kanyang mapanuring ngiti kagabi ay napalitan ng takot. Mula sa kusina, pinagmamasdan ni Catalina ang eksena habang dahan-dahang pinupunasan ang mga tasa. Ang bawat salita ng panghihiya kay Alejandro ay tila isang matamis na himig sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang pagsigaw, kundi ang makitang ang sariling kapalaluan ni Alejandro ang unti-unting sumasakal sa kanya. Kinuha ni Catalina ang kanyang wedding ring na nakatago sa kanyang bulsa.
Hinaplos niya ang bakas na iniwan nito sa kanyang daliri. Isang permanenteng marka ng 10 taong sakripisyo. Ngumiti siya ng bahagya. Ang unang bitak sa kuta ni Alejandro ay malalim na. Nang makaalis ang mga investors na walang pinirmahang kontrata, ang mansion ay binalot ng isang nakabibinging tension. Pumasok si Alejandro sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Ikaw!" sigaw niya habang itinuturo si Catalina. "Alam kong may kinalaman ka rito, ikaw lang ang may access sa records." Tumingin si Catalina sa kanya, ang kanyang mukha ay inosente at puno ng pagpapakumbaba, tila isang maamong tupa. "Anong sinasabi mo, Alejandro? Buong gabi akong naglilinis ng mga basag na florera. Hindi ko nga alam kung paano buksan ang laptop mo, di ba?" Napatigil si Alejandro. Naalala niya kung paano niya laging kinukutya si Catalina na technologically illiterate at walang alam sa negosyo. Ang sarili niyang pang-iinsulto ang naging kalasag ni Catalina. Bumalik si Alejandro sa sala at doon niya hinarap si Clara. Ang unang pagkakataon na narinig ni Catalina na sumigaw si Alejandro sa kanyang mahal. "Ibigay mo sa akin ang alhas na yan, Clara. Ngayon din, I'm going to sell it back to the jeweler." "No, sabi mo sa akin ito na," iyak ni Clara. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang tawag ang natanggap ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay lalong naging seryoso. "Ano, the bank is starting a pre-foreclosure audit next week?" Napatigil ang lahat. Napatingin si Alejandro kay Catalina, na noon ay tahimik na nagwawalis sa sulok. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Alejandro. Bakit tila hindi na natatakot si Catalina? Bakit tila may hinihintay siyang mas malaking pagsabog? "Hindi mo ba kayang bilisan ang pagligpit? Masyado kang mabagal. Tila ba sinasadya mong magtagal sa loob ng kwarto ko para mag-meet siya ng panibagong gulo?" Ang boses ni Clara ay puno ng asidong humahalo sa amoy ng mga gamot na nakakalat sa ibabaw ng side table. Nakatayo siya sa gitna ng silid, nakahalukip-kip, habang pinapanood si Catalina na nakaluhod sa sahig upang pulutin ang mga ginamit na bulak at tissue. Ang bawat kilos ni Catalina ay kontrolado, isang marahang sayaw ng pagpapakumbaba na nagtatago ng isang matalim na layunin. "Pasensya na, Clara. Sisiguraduhin kong malinis ang lahat bago bumalik si Alejandro mula sa bangko," mahinang sagot ni Catalina. Hindi niya tiningnan ang babae. Sa halip, ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang lukot na piraso ng papel na bahagyang nakasilip mula sa ilalim ng basurahan. Dinampot niya ang papel kasabay ng mga basura. Sa unang tingin, tila ito ay isang ordinaryong reseta. Ngunit nang mabuksan niya ito, nang bahagya sa ilalim ng kanyang palad, nakita niya ang logo ng isang laboratorio sa labas ng lungsod. Isang sulyap sa petsa. 3 buwan na ang nakalilipas. 1 linggo bago ang petsa kung kailan sinabi ni Alejandro na nagsimula ang kanilang ugnayan ni Clara. Naramdaman ni Catalina ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang madilim na pagtuklas. Binasa niya ang mga terminong medical na pamilyar sa kanya dahil sa kanyang sariling karanasan sa pagbubuntis noon. Ang conception date, ang gestational age, ang lahat ng ito ay hindi nagtutugma. Kung susundin ang nakasaad sa dokumento, ang sanggol sa sinapupunan ni Clara ay nabuo sa mga panahong nasa Singapore si Alejandro para sa isang conference. Isang katotohanang tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na puot ni Catalina. "Ano ang tinitignan mo dyan?" singhal ni Clara, sabay hablot sa lalagyan ng basura. "Akin na yan, napakadumi mo talagang tao, pati basura ko pinakikialaman mo." Mabilis na itinago ni Catalina ang maliit na punit ng papel sa loob ng kanyang palad bago pa man ito makita ng babae. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang mukha ay nanatiling blanko, walang bakas ng pagkabigla. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling nakita niya ang takot sa mga mata ni Clara, isang takot na mabilis na binalot ng kapalaluan. Inayos ni Catalina ang gusot na kumot sa kama. Ang kanyang mga kamay ay banayad tila nag-aalaga ng isang sugat, ngunit ang kanyang isip ay tila isang matalim na scalpel na hinihiwa ang bawat kasinungalingan sa bahay na ito. "Wala, Clara, itatapon ko na ito sa labas," wika ni Catalina. Paglabas niya ng silid, sumandal si Catalina sa pader ng pasilyo. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol sa gitna ng katahimikan. Gusto niyang tumakbo kay Alejandro. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang katotohanan. Gusto niyang makita ang mukha ni Alejandro kapag nalaman nitong ang tagapagmana
na ipinagpalit niya sa 10 taon nilang pagsasama ay hindi pala sa kanya. Ngunit huminga siya ng malalim. Wag muna ngayon, bulong niya sa kanyang sarili. Kung sasabihin niya ang totoo ngayon, maaaring palayasin ni Alejandro si Clara. Maaaring bumalik si Alejandro sa kanya, humihingi ng tawad, umiiyak. At kapag nangyari iyon, hindi matutuloy ang pag-activate ng trust fund sa paraang gusto ni Catalina. Kailangan ni Alejandro na manatiling bulag. Kailangan niyang manatiling nakatali kay Clara hanggang sa huling sentimo ng kanyang yaman ay maubos sa isang kasinungalingan. Ito ang pinakamasakit na sakripisyo para kay Catalina, ang hayaan ng asawa na maging masaya sa piling ng isang impostor. Ang panoorin si Alejandro na humahalik sa tiyan ni Clara, iniisip na ito ang kanyang kinabukasan, habang alam ni Catalina na ito ang kanyang magiging hukay. Magsasama kayo sa kasinungalingan niyo, Alejandro? Bulong ni Catalina habang itinatago ang punit na papel sa loob ng kanyang locket, malapit sa kanyang dibdib. Dahil ang masakit na katotohanan ay mas mainam na itago hanggang sa handa na itong pumatay. Nang bumaba siya sa sala, nakita niya si Alejandro na kakadating lang. Mukhang pagod at balisa ito, ang kurbata ay maluwag at ang buhok ay magulo. "Catalina, nasaan ang kape ko?" Sigaw ni Alejandro nang hindi man lang siya tinitingnan. "Ang daming problema sa bangko, kailangan ko ng katahimikan." Lumapit si Catalina, dala ang kape na sakto ang timpla, sakto ang init. Pinagmasdan niya ang mukha ng asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking sumira sa kanya. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isip, isang tanong na punong-puno ng pait. Hanggang kailan kayang panindigan ng isang lalaki ang kanyang kapalaluan, bago niya mapagtanto na ang tanging taong tapat sa kanya ay ang taong araw-araw niyang pinapatay ang puso. At kapag nalaman na niya ang totoo, magagawa pa kaya niyang tumingin sa salamin nang hindi nasusuka sa sarili niyang kamangmangan? Napansin ni Alejandro ang matagal na pagtitig ni Catalina. "Ano? Bakit ganyan ka makatingin?" "Wala, Alejandro," ngiti ni Catalina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Iniisip ko lang kung gaano kakasaya kapag lumabas na ang anak mo." Bago pa makasagot si Alejandro, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gamit ang narinig mula sa itaas. Kasunod ang pagtawag ni Clara sa pangalan ni Alejandro na tila takot na takot. "Ano na naman ang ginawa mo, Catalina? Bakit natakot si Clara ng ganito?" Ang boses ni Alejandro ay tila isang dumadagundong na kulog habang mabilis niyang itinutulak ang pinto ng silid. Nakatayo si Clara sa gitna ng mga piraso ng nabasag na salamin ng isang mamahaling floor mirror, nanginginig at hawak ang kanyang tiyan. Ang tunog ng pagkabasag ay tila isang malakas na hudyat ng gulo sa gitna ng katahimikan ng mansyon. "Wala siyang ginawa, Alejandro. Bigla na lang siyang pumasok at tinitigan ako ng masama." Pagsisinungaling ni Clara habang pilit na humihikbi. "Natakot ako para sa baby natin." Nakatayo lang si Catalina sa pinto. Bitbit ang isang tray ng prutas. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila isang lawa na hindi tinatabla ng anumang bato. Pinanood niya kung paano lumuhod si Alejandro sa harap ni Clara. Tinitignan ang bawat galos habang siya ay nananatiling invisible. Ang bawat sandali ng ganitong eksena sa loob ng nakalipas na mga buwan ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw na realidad. Lumipas ang mga araw na tila mga butil ng buhangin na unti-unting bumubuo ng isang disyerto ng pagtitiis. 3 taon, 1,095 araw ng pagiging anino. Sa loob ng panahong iyon, pinanood ni Catalina ang unti-unting pagtanda ni Alejandro dahil sa stress ng mga nagbabantang utang. Ang kanyang buhok ay nagkaroon na ng mga puting hibla, at ang kanyang mga mata ay laging pagod. Sa kabila nito, si Clara ay nanatiling maluhon. Ang bawat sentimo na natitira sa kumpanya ay napupunta sa mga designer bags at mga party na layunin lang ay patunayan sa mundo na siya ang reyna ng mansyong ito. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ni Catalina, isang lihim na imperyo ang unti-unting nabubuo. Sa tulong ni Attorney Ramos at Lola Esmeralda, ang bawat perang natitipid ni Catalina mula sa allowance ng bahay at ang kanyang mga ibinentang lumang gamit ay napunta sa isang maliit na catering business sa Tagaytay. Sa ilalim ng pangalang Lutong Catalina, ang kanyang mga lutong bahay ay naging paborito ng mga turista. Lahat ay pinapatakbo gamit ang isang dummy name upang hindi malaman ni Alejandro. Isang hapon, habang naglalaba si Catalina ng mga kurtina sa likod ng bahay, lumapit si Lola Esmeralda. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay marahan, halos walang tunog.
Hija, tapos na ang audit ng bangko sa mga ari-arian ni Alejandro, bulong ng matanda. Sabi ng contact natin, nasa bingit na siya ng foreclosure. Ang tanging nagliligtas sa kanya ay ang pag-asang makukuha niya ang trust fund sa susunod na buwan. Tumigil si Catalina sa kanyang ginagawa. Isang dumi ng sabon ang dahan-dahang gumapang sa kanyang braso, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang golden moment ay ang sandaling hinawakan niya ang isang maliit na saplot ng kanyang anak na nakasampay sa kawad. Doon niya naramdaman ang bigat ng pananabik para sa isang buhay na malayo sa pang-aapi. Alam ko, Lola, tugon ni Catalina. At alam ko ring sa bawat pirma na inaasahan niya mula sa akin, isang malaking kabiguan ang naghihintay sa kanya. Paano ang mga bata? Si Sofia ay nagtatanong na kung bakit kailangan nating magtiis. Alalang tanong ng matanda. Hinaplos ni Catalina ang tela ng damit. Sinabihan ko na sila. Nag-impake na rin ako ng ilang mahahalagang gamit na unti-unti nating inilalabas patungo sa Tagaytay. Malapit na, Lola. Ang 10 taon ay hindi na isang pangarap, kundi isang paparating na bagyo. Nang gabing iyon, pumasok si Alejandro sa guest room ni Catalina. Hindi na siya sumisigaw. Sa halip, ang kanyang boses ay tila isang makiusap na mapang-api. Catalina, kailangan nating mag-usap. Ani Alejandro habang nakaupo sa gilid ng kama. Next month is our 10th anniversary. Alam mo ang tungkol sa trust fund ni Papa. I need your signature on the happiness certification. It's for the family, Catalina. Para sa kinabukasan ng mga anak natin. Tumingin si Catalina sa kanya. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ng lalaking sumira sa kanyang dignidad. Para sa mga anak natin, Alejandro? O para pambayad sa mga utang mo at sa luho ni Clara? Mahinang tanong ni Catalina. Don't be difficult, isang pirma lang iyon. Singhal ni Alejandro, ngunit mabilis ding nagbago ang tono. Look, after I get the money, maybe we can fix this. I'll make it up to you. I'll even buy you that new car you wanted years ago. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa katawan ni Catalina. Gusto niyang tumawa ng malakas, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang bawat pangako ni Alejandro ay tila isang tuyot na dahon na madaling tangay ng hangin. Pag-iisipan ko, Alejandro, ang tanging sagot ni Catalina. Habang papaalis si Alejandro, narinig ni Catalina ang matinis na boses ni Clara mula sa kabilang kwarto. Hinihingi ang isang bagong perlas na kwintas para sa kanilang anniversary celebration. Ang tensyon sa loob ng mansyon ay tila isang garter na hila-hila ng 2 panig, naghihintay na lamang sa sandaling ito ay mapuputol. Ang countdown ay nagsimula na. 20 araw na lamang, ang trust fund ay magbubukas at kasama nito ang lahat ng lihim na itinago ni Catalina sa loob ng 3 taon ay handa nang sumabog. Maaari ba tayong mag-usap ng mahinahon, Catalina? Iyong tayo lang gaya ng dati? Ang boses ni Alejandro ay malambot. Tila isang pelus na pilit ibinabalot sa isang matalim na patalim. Pumasok siya sa maliit na silid ni Catalina, bitbit ang isang bungkos ng puting rosas. Ang mga bulaklak na paborito nito noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang halimuyak ng mga rosas ay agad na humalo sa amoy ng sabon at lumang papel sa loob ng kwarto, isang kombinasyon na tila sumusubok sa katinuan ni Catalina. Dahan-dahang tumayo si Catalina mula sa kanyang maliit na mesa. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila isang malalim na balon na hindi na maarok ng anumang sikat ng araw. Para saan ang mga ito, Alejandro? Mahinang tanong ni Catalina habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ang bawat tinik na tumutusok sa kanyang daliri ay hindi na niya nararamdaman. Mas matindi ang manhid na bumabalot sa kanyang puso. Para sa'yo, muling wika ni Alejandro, habang dahan-dahang lumalapit. Hinawakan niya ang balikat ni Catalina, isang haplos na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang buong pagkatao. Ngunit ngayon ay tila isang malamig na kadena na pumupulupot sa kanyang balat. Naalala ko lang kung gaano tayo kasaya sa Tagaytay noon. Bago ang lahat ng gulo, bago ang stress sa kumpanya, miss ko na ang asawa ko. Tinitigan ni Catalina ang mga mata ni Alejandro. Nakita niya ang isang mahusay na aktor. Nakita niya ang desperasyon ng isang lalaking nalulunod na sinusubukang humawak sa huling salbabida na meron siya. Ang bawat I miss you ni Alejandro ay may kalakip na presyo, ang kanyang pirma para sa trust fund. Talaga, Alejandro, naalala mo pa pala ang Tagaytay? Tanong ni Catalina, ang kanyang boses ay may bahid ng meryong pait na pilit niyang itinago. Oo naman, at gusto kong bumalik tayo doon pagkatapos ng anibersaryo natin. Patuloy ni Alejandro,
habang inilalapit ang kanyang mukha. Isang marahang halik ang idinampi niya sa noo ni Catalina, isang halik na tila isang sumpa sa pandinig ng babae. Kailangan lang natin maayos ang trust fund ni Papa. Isang pirma mo lang, Catalina, at mababayaran ko na lahat ng utang. Mapapaalis ko na rin si Clara. I'll give her a settlement and we can be a family again. Just you, me, and the girls. Naramdaman ni Catalina ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang pagbanggit ni Alejandro sa pangalan ng kanyang mga anak para sa kanyang pansariling interes ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-ibig. Ang huling patak ng luha na matagal na niyang iniipon ay dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ganap na paglaya mula sa ilusyon ng kanilang relasyon. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng yakap ni Alejandro, naramdaman ni Catalina ang isang kakaibang lakas. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng pagtanggi, ngunit ang kanyang isipan ay nanatiling matalas. Inabot niya ang kamay ni Alejandro, ang mga daliring dati ay hinahangad niyang humawak sa kanya, at marahan niya itong inalis sa kanyang balikat. Pagod na ako, Alejandro, bulong ni Catalina. Gagawin ko ang nararapat para sa pamilya sa gabi ng anibersaryo natin. Pangako. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alejandro. Iniisip na sa wakas ay napaamo na naman niya ang kanyang asawa. I knew I could count on you. You're the best thing that ever happened to me, Catalina. Nang lumabas si Alejandro ng silid, bitbit ang kumpiyansang muli siyang nagwagi. Naiwan si Catalina na nakatitig sa mga puting rosas. Dahan-dahan siyang lumapit sa basurahan at isa-isang itinapon ang mga bulaklak. Ang bawat talulot na bumabagsak sa dumi ay tila mga segundo ng kanyang buhay na nasayang sa piling ng isang mapagpanggap. Pumunta siya sa banyo at binuksan ang gripo. Ang tunog ng agos ng tubig ay tila naglilinis sa dumi na iniwan ng halik ni Alejandro sa kanyang noo. Kuskus niya ng kuskus ang kanyang balat hanggang sa ito ay mamula, hanggang sa mawala ang amoy ng pabango ng asawa. This is the last time you'll touch me, Alejandro, usal ni Catalina sa harap ng salamin. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamasa. Ang bawat emosyon ay pinalitan na ng isang malamig at matalim na desisyon. Mula sa labas, narinig niya ang matinis na boses ni Clara na nagrereklamo dahil hindi raw siya binilhan ni Alejandro ng paborito nitong dessert. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay tila isang musikang nagpapapaalala kay Catalina na ang kuta na binuo ng dalawa ay gumuho na bago pa man dumating ang totoong lindol. Ngunit bago pa man makatulog si Catalina, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Attorney Ramos. Ang bawat salita sa screen ay tila isang babala na hindi niya dapat balewalain. Catalina, be careful. I found out that Alejandro hired a private investigator. He's starting to look into your trips to Tagaytay. Don't do anything suspicious until the night of the event. Naramdaman ni Catalina ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Alam na ba ni Alejandro ang tungkol sa kanyang catering business? O ang tungkol sa lihim na pag-aayos nila ni Lola Esmeralda? Isang pagkakamali na lamang at ang 3 taon niyang pagtitiis ay mauuwi sa wala. Ito na ang huling pagkakataon na magsisilbi ako sa lamesang ito at sa huling pagkakataon, titiyakin kong ang bawat putahe ay may lasa ng aking pamamaalam. Ang boses ni Catalina sa loob ng kanyang isipan ay kasing lamig ng hanging Disyembre na pumapasok sa mga siwang ng bintana. Ang kusina ay muling nabalot ng amoy ng siomai, ang halimuyak ng giniling na karne at mga pampalasa ay tila isang malupit na paalala ng gabing nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit ngayon, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat pagbalot niya sa manipis na molo wrapper ay may kasamang katumpakan ng isang taong naghahanda para sa isang digmaan. Sa labas ng kusina, naririnig ang ingay ng paghahanda para sa medianoche. Ang mansion ay pinalamutian ng mga kumukutitap na ilaw na tila mga mapanlinlang na bituin. Si Alejandro ay nasa sala, may hawak na baso ng whiskey, at ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw ng may kakaibang kumpiyansa. Bukas, sa pagsikat ng araw ng bagong taon, ay ang kanilang 10th anibersaryo, ang araw na inaakala niyang magiging pinakamayaman siyang tao sa bansa. Babe, kailangan nating i-announce ang kasal natin sa harap ng mga bisita mamaya. Ang matinis na boses ni Clara ay sumasabay sa tunog ng malakas na musika mula sa sound system. I want everyone to know na hindi na ako consultant lang dito. I deserve that diamond necklace we saw in Makati.
Shh, Clara, konting tis na lang, sagot ni Alejandro, bagamat may bahid ng inis sa kanyang tono. Once Catalina signs the paper tomorrow morning, everything is ours. Let her have her moment tonight. Palabasin nating masaya ang lahat para walang aberya sa bangko. Napatigil si Catalina sa paghiwa ng mga sangkap nang marinig ang usapan sa sala. Ang tunog ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tumigil, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kusina. Isang marahang haplos sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanyang diwa. Si Lola Esmeralda iyon, may dalang isang maliit na bag na luma. Hija, handa na ang lahat. Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa takot at pag-asa. Ang mga gamit niyo ng mga bata ay nasa likod na ng sasakyan ni Ben. Nakatago sa ilalim ng mga sako ng bigas para hindi mapansin. Ang mga bata ay nakabihis na rin sa itaas, nagkunwaring natutulog lang. Ito ang kanilang golden moment. Isang tahimik na pagkakaisa sa gitna ng kapahamakan. Hinawakan ni Catalina ang kulubot na kamay ni Lola Esmeralda. Salamat Lola, kayo na lang ang natitirang pamilya ko rito. Huwag kayong mag-alala, susunod kayo sa amin sa Tagaytay sa lalong madaling panahon. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay nabasag nang biglang pumasok si Alejandro sa kusina. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila mga batingaw ng panganib. Ang kanyang mukha ay hindi na kasing saya ng kanina. May hawak siyang isang brown folder. Catalina, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, madiing wika ni Alejandro. Tumingin siya kay Lola Esmeralda ng may hinala. Esmeralda, lumabas ka muna. Ipagpatuloy mo ang pag-ayos ng lamesa sa labas. Nang makaalis ang matanda, inihagis ni Alejandro ang folder sa ibabaw ng counter, dahilan upang tumalsik ang ilang butil ng haras. Explain this. My investigator found out na linggo-linggo kang pumupunta sa Tagaytay. At nalaman ko rin na may isang catering business doon na nakapangalan sa isang lutong Catalina. Isang coincidence ba ito o may itinatago ka sa akin? Naramdaman ni Catalina ang mabilis na pagdagundong ng kanyang puso. Tila isang tambol na malapit ng sumabog. Ang kanyang lalamunan ay natuyo, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang pagkakalma. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang mga mata na dati ay tinitignan niya ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na lamang ng poot. Nagdududa ka ba sa akin, Alejandro? Mahinang tanong ni Catalina, habang marahang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Ang pagpunta ko sa Tagaytay ay para sa kapayapaan ng isip ko. Doon ako nagdarasal sa retreat house. Tungkol naman sa catering na sinasabi mo, sa tingin mo ba, sa kalagayan ko ngayon, may kakayahan pa akong magtayo ng negosyo? You took everything from me, remember? Even my dignity. Nanatiling nakatitig si Alejandro, tila hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang lubid na binabanat ng husto, handang maputol sa anumang segundo. Sana totoo yan, Catalina, banta ni Alejandro, habang dahan-dahang lumalapit at hinahawakan ang baba ni Catalina ng mahigpit. Dahil kung malaman ko na niloloko mo ako, hindi lang ang trust fund ang mawawala sa iyo. I'll make sure you never see your daughters again. Pirma mo lang ang kailangan ko bukas, and then you're free to rot in Tagaytay for all I care. Binitawan niya ang mukha ni Catalina at lumabas ng kusina, iniwan ang folder sa mesa. Ang tunog ng kanyang pag-alis ay tila isang babala na ang bawat galaw ni Catalina ay binabantayan na. Dali-daling kinuha ni Catalina ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe kay Attorney Ramos. He suspects something. Move the timeline. Mamayang hating gabi, bago mag-countdown, kailangang makaalis na ang mga bata. Habang ang orasan sa dingding ay tumitik-tik patungo sa 12:00, ang bawat tunog nito ay tila isang paalala na ang buhay na kinalakihan niya ay matatapos na sa loob ng ilang oras. Ang medianoche na ito ay hindi magiging isang pagdiriwang ng bagong simula para kay Alejandro, kundi ang simula ng kanyang katapusan. Narinig ni Catalina ang pagputok ng unang fireworks sa malayo. Ang tunog nito ay nagpaalingaw-ngaw sa gabi. Tumingin siya sa kanyang mga anak na dahan-dahang bumababa sa likod na hagdan kasama si Lola Esmeralda, tila mga aninong tumatakas sa gabi. Ngunit sa kanyang paglingon patungo sa sala, nakita niya si Alejandro na nakatayo sa dulo ng pasilyo, may hawak na telepono at ang kanyang mukha ay unti-unting nagiging madilim. Yes, block the gates. Walang lalabas na sasakyan hanggat hindi ko sinasabi. Wika ni Alejandro sa kausap sa kabilang linya. Pirmahan mo na ito, Catalina.
Huwag mo nang hintayin na magbago ang isip ko at itapon kita sa kalsada nang walang kahit ano. 1 minuto na lang bagong taon na. 1 minuto na lang akin na ang lahat. Ang boses ni Alejandro ay tila isang malupit na hatol na sumasabay sa malalakas na putok ng mga kanyon at paputok sa labas ng mansyon. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang hapagkainan, hawak ang fountain pen na tila ba ito ang setro ng kanyang kapangyarihan. Sa tabi niya, si Clara ay nakangiti ng may pagmamalaki, suot ang ninakaw na perlas ni Catalina, habang ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila ba ito ang kanilang gintong tiket. Dahan-dahang lumapit si Catalina. Sa kanyang mga kamay ay ang huling plato ng mainit na siomai, ang putaheng naging saksi sa kanyang 3 taon na paghihirap, pagtitiis at pananahimik. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang martsa patungo sa sarili niyang kalayaan. Inilapag niya ang plato sa harap ni Alejandro. Ang usok mula sa pagkain ay dahan-dahang pumapaikot sa pagitan nilang dalawa. Tila isang hamog na naghihiwalay sa nakaraan at sa hinaharap. 3 taon, Alejandro, mahinang wika ni Catalina. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay tuyot, malamig, at kasing tajimik ng gabi bago ang isang delubyo. 3 taon akong naghanda ng pagkain mo. 3 taon akong yumuko para ayusin ang tsinelas ng kabit mo. 3 taon akong naging anino sa sarili kong bahay. And you did a good job, Catalina. Now sign the paper. Singal ni Alejandro habang itinutulak ang trust fund document sa harap niya. Ang sabi sa clause, kailangan ng signature mo to certify that I am a good husband. Gawin mo na para matapos na ito. Eksaktong tumunog ang malalakas na kampana mula sa malapit na simbahan. Ang langit sa labas ay nagliwanag sa iba't ibang kulay ng pula, asul at ginto, habang ang mundo ay nagdiriwang ng pagdating ng bagong taon. Ang bawat pagsabog ng liwanag sa labas ay tila sumasalamin sa bawat piraso ng puso ni Catalina na muling nabubuo sa gabing ito. Ngunit sa halip na kunin ang panulat ni Alejandro, may kinuha si Catalina mula sa ilalim ng tray ng siomai. Isang asul na folder. Isang folder na naglalaman ng 3 taong paghihirap, mga lihim na recording, at mga dokumentong magpapabagsak sa toring gawa sa kasinungalingan. Ito ang pirma na hinihintay mo, Alejandro. Wika ni Catalina habang inilalapag ang asul na folder sa ibabaw ng trust fund papers. Pero hindi ito certification ng pagiging mabuti mong asawa. Ito ay ang petisyon para sa annulment ng ating kasal. At kasama nito ang isang restraining order at writ of possession para sa bahay na ito. Napatigil ang halakhak ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Anong kalokohan ito? You can't do this. The gates are blocked. You can't leave. Hindi ako ang aalis, Alejandro. Ngumiti si Catalina, isang ngiting punong-puno ng pait at tagumpay. Ikaw at ang babaeng iyan ang aalis. Nakalimutan mo ba? Don Manuel's trust fund has a specific condition. Kung mapapatunayang nilustay mo ang family assets bago ang ika-10 anniversary, ang lahat ng titulo, kasama ang mansyong ito, ay automatikong malilipat sa pangalan ko at ng mga bata. At ang mga investors na tinawagan ko, sila na ang bahalang maghabol sa mga utang mo. You traitor! Sigaw ni Clara habang sinusubukang sugurin si Catalina. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Hindi ang mga guard ni Alejandro ang pumasok, kundi si attorney. Ramos kasama ang 2 opisyal ng barangay at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa tiles ay tila isang martsang hustisya. Mr. Valderrama, we have a court order. Matigas na wika ni Attorney Ramos. Kailangan yun ng lisanin ang property na ito. Ngayon din. Naramdaman ni Catalina ang isang malalim na paghinga na tila ngayon lang niya nagawa sa loob ng 3 taon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, pinalitan ng isang wagas na gaan. Pinanood niya si Alejandro na tila isang basang sisiw. Nanginginig ang mga kamay, hindi makapaniwala na ang asawang minaliit niya ay ang mismong taong kumuha ng lahat sa kanya. Ito ang kanyang golden moment. Hindi ang makitang nasasaktan si Alejandro, kundi ang maramdamang sa wakas, ang kanyang mga kamay ay malinis na mula sa bawat dumi ng kanilang pagsasama. Kinuha niya ang isang piraso ng siomai at dahan-dahang kinain ito. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Happy New Year, Alejandro, bulong ni Catalina. Sana ay mabusog ka sa katotohanang ibinigay ko sa iyo. Ngunit sa gitna ng tagumpay, biglang sumigaw si Clara habang hawak ang kanyang tiyan. At sa pagkakataong ito,
Hindi ito pag-arte. May isang likido na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang binti, at ang kanyang mukha ay namutla sa tunay na takot. Alejandro, ang baby ko, napatitig si Catalina. Ang kanyang plano ay perpekto, ngunit ang isang buhay na inosente ay biglang nanganib sa gitna ng kanyang paghihiganti. Huwag mo akong hawakan, Alejandro. Ang dumi-dumi ng mga kamay mo. Ang tili ni Clara ay mas masakit pa sa tunog ng bumasag na kristal habang itinutulak niya palayo si Alejandro sa gitna ng nagkakagulong sala. Ang bawat patak ng dugo sa puting tiles ay tila mga pulang markang nagbibilang ng bawat kasalanang ginawa nila sa ilalim ng bubong na ito. Nakaluhod si Alejandro sa sahig, ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot, at ang kanyang mukha ay tila isang guhong gusali. Walang natira kundi alikabok ng kanyang dating kapalaluan. Clara, please, kailangang maisalba ang anak ko. Yan na lang ang meron ako. Ang boses ni Alejandro ay basag, puno ng desperasyong nakakaawa, kung hindi lang sana ito nakakasuklam. Lumingon si Catalina kay Attorney Ramos at tumango ng bahagya. Kahit gaano katindi ang pait sa kanyang puso, hindi siya ang uri ng tao na hahayaang may mamatay sa harap niya. Tumawag na kayo ng ambulansya, utos ni Catalina sa isang katulong. Ang bawat salita niya ay kalmado, tila isang reyna na nagpapasya sa tadhana ng kanyang mga alipin. Habang naghihintay ng tulong, lumapit si Catalina kay Alejandro. Tumayo siya sa harap nito, ang kanyang anino ay bumabalot sa nangangatog na lalaki. Inilabas niya ang punit na papel mula sa kanyang locket. Ang medical na record na nahanap niya buwan na ang nakalilipas. Gusto mong maisalba ang anak mo, Alejandro? Mahinang tanong ni Catalina, habang dahan-dahang ibinibitiw ang papel sa harap ng asawa. Basahin mo ito. Basahin mo ang katotohanang matagal ko nang alam pero mas pinili mong ipagpalit sa 10 taon nating pagsasama. Nanginginig ang mga daliri ni Alejandro habang pinupulot ang papel. Ang bawat segundo ng kanyang pagbabasa ay tila 1 taon ng paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang hininga ay tila huminto nang makita ang conception date at ang gestational age ng sanggol. Hindi ito maaari. Bulong ni Alejandro. Tumingin siya kay Clara na noon ay namimilipit sa sakit sa sofa. Clara, sabihin mong mali ito. Sabihin mong akin ang batang ito. Hindi makasagot si Clara. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na kumpirmasyon ng kanyang kataksilan. Ang tagapagmana na itinuring ni Alejandro na kanyang kaligtasan ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang lahat ng isinakripisyo niya, ang kanyang dangal, ang kanyang kumpanya, ang kanyang tunay na pamilya, ay itinapon niya para sa isang batang hindi sa kanya. Ito ang tunay na karma. Ang makitang ang tanging bagay na pinanghawakan mo ay isang malaking kasinungalingan. Dumating ang ambulansya at ang tunog ng sirena nito ay tila isang malungkot na awit ng pamamaalam. Isinakay si Clara at sa huling pagkakataon, tumingin si Alejandro kay Catalina, umaasang may makikita siyang kahit katiting na awa. Ngunit ang nakita niya ay isang pader ng yelo. Umalis ka na, Alejandro, wika ni Catalina, habang dahan-dahang itinuturo ang pinto. Wala ka nang babalikan dito. Ang lahat ng gamit mo ay nasa labas na ng gate, sa loob ng mga garbage bags. Doon ka nararapat, sa gitna ng mga basurang ikaw din ang gumawa. Catalina, parang awa mo na. Saan ako pupunta? Wala na akong pera, wala na akong bahay. Pagmamakaawa ni Alejandro, habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng damit ni Catalina. Hustisya, Alejandro, yan ang tawag dito? Sagot ni Catalina, habang dahan-dahan siyang umiiwas. Nung pinagsilbihan kita ng siyumay habang kasama mo siya, hindi mo tinanong kung saan ako pupunta kung sakaling palayasin mo ako. Ngayon, maranasan mo ang lamig ng kalsada na ibinigay mo sa akin sa loob ng 3 taon. Pinalabas ng mga pulis si Alejandro. Ang bawat hakbang niya palabas ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin. Nang sumara ang malaking pinto ng mansyon, ang tunog ng pagkandado nito ay tila isang pinal na tuldok sa isang mahabang kabanata ng pagdurusa. Naiwan si Catalina sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay dahan-dahang bumabalot sa paligid, ngunit hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay katahimikan ng tagumpay. Lumapit sa kanya si Lola Esmeralda at niyakap siya ng mahigpit. Walang salita, tanging ang init ng pagtanggap at pagkilala sa kanyang katatagan. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang apron at binitawan ang basahang hawak niya sa loob ng 3 taon.
Tumingin siya sa itaas, kung saan ang kanyang mga anak ay dahan-dahang bumababa. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga sa kanilang ina. Tapos na mga anak, bulong ni Catalina habang niyayakap ang kanyang mga dalaga. Wala na ang halimaw sa loob ng bahay na ito. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malakas na katok ang narinig mula sa pinto. Hindi ito ang galit na katok ni Alejandro, kundi isang mahinahon at pamilyar na tunog. Isang huling sorpresa bago ang tuluyang paglisan patungong Tagaytay. Ang bawat sinag ng araw sa unang umaga ng Enero ay tila isang mahabaging kamay na humahaplos sa mga sugat ng mansyong Valderrama. Ngunit para kay Catalina, ang liwanag na ito ay hindi na para sa paghilom ng nakaraan, kundi para sa pagtanglaw sa landas na kanyang tatahakin palabas ng pinto. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa sala, suot ang isang simpleng puting blusa at maong. Wala na ang kanyang apron. Wala na ang mga alahas na naging simbolo ng kanyang pagkakagapos. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang dignidad at ang mga kamay ng kanyang dalawang anak na babae. Ready na ba kayo, Sofia? Maya? Mahinang tanong ni Catalina habang inaayos ang kwelyo ng kanyang panganay. Opo, Mama, excited na po ako sa Tagaytay. Ngiti ni Sofia, isang naungiting hindi na nababahiran ng takot sa bawat yabag na maririnig sa pasilyo. Dahan-dahang lumabas ang mag-iina patungo sa nakaparadang sasakyan sa tapat ng gate. Wala na ang mga gwardya ni Alejandro. Ang tanging naroon ay si Attorney Ramos at si Lola Esmeralda na hindi mapigilan ang pag-agos ng luha ng kagalakan. Inabot ni Catalina ang susi ng mansyon kay Ben. Ipaubaya ko na sa iyo ang pag-aayos ng foreclosure sale, Ben. Gusto ko, ang lahat ng mapagbebentahan ay mapunta sa trust fund ng mga bata. Wala akong ititira para sa sarili ko mula sa bahay na ito, wika ni Catalina habang sumasakay sa sasakyan. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tila isang mahabang panalangin. Habang unti-unting naiiwan ang mausok at maingay na lungsod ng Maynila, ang hangin ay nagsisimulang lumamig. Ang bawat kilometrong tinatahak nila ay tila naghuhubad ng isang layer ng pait mula sa puso ni Catalina. Ang bawat puno ng pino at ang dahan-dahang paglitaw ng hamog sa kalsada ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagsilang muli. Nang makarating sila sa tapat ng isang maliit ngunit magandang restaurant na yari sa kahoy at salamin, napahinto ang sasakyan. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang karatula na may nakasulat na, "Lutong Catalina, dito ay pamilya ka." Ito ang kanyang golden moment. Hindi dahil sa ito ay bunga ng kanyang pagsisikap, kundi dahil sa unang pagkakataon ang kanyang pangalan ay hindi na nakadugtong sa pangalan ng asawang nagtaksil sa kanya. Siya ay si Catalina. Hindi na asawa ni Alejandro, kundi isang babaeng may sariling paninindigan. Pumasok sila sa loob at agad na sinalubong ng amoy ng bagong lutong tinapay at kape. Ang tanawin ng Taal Lake mula sa malaking bintana ay tila isang painting na nagbibigay ng kapayapaan sa sinumang tumitingin. Doon, naramdaman ni Catalina ang isang kakaibang ginhawa. Ang lamig ng Tagaytay ay hindi nanunuot sa buto, kundi nagpapahinahon sa nag-aalab na apoy ng kanyang nakaraan. "Mama, look! May garden po sa likod!" Masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa damuhan. Pinanood ni Catalina ang kanyang mga anak. Nakita niya ang katuwaan na matagal nang ipinagkait sa kanila. Sa bawat tawa ni Maya at Sofia, nadarama ni Catalina na ang bawat luhang pumatak sa medianoche ay nagbunga na ng isang wagas na kaligayahan. Naupo si Catalina sa isang silya sa veranda, hawak ang isang mainit na tasa ng tsokolate. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula kay Ben. "Catalina, nabalitaan ko na naalis na sa ospital si Clara. Ligtas ang bata pero ang tunay na ama ay lumitaw na at kinuha sila. Si Alejandro naman, balita ko ay nasa isang maliit na kwarto na lang sa Maynila, sinusubukang maghanap ng trabaho. He's completely broken." Dahan-dahang ibinaba ni Catalina ang kanyang telepono. Wala na siyang naramdamang galit. Wala na ring pait. Ang tanging natitira ay ang pagkilala sa katotohanang ang lahat ay may hangganan at ang bawat isa ay tumatanggap ng nararapat sa kanila. "Mama, kain na po tayo," tawag ni Sofia habang inilalapag ang isang plato ng paborito nilang pagkain sa mesa. Tumingin si Catalina sa langit. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa abot tanaw. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay hindi na pagsusumamo, kundi isang pasasalamat. "Oo, anak, kain na tayo," ngiti ni Catalina, isang ngiting totoo, payapa at puno ng pag-asa.
Dito sa Tagaytay, sa gitna ng hamog at katahimikan, muling nahanap ni Catalina ang kanyang boses. Ang tahimik na unos ay lumipas na, at ang natira ay isang malawak at payapang dagat ng bagong simula. Lumipas ang mga taon, na tila ba isang banayad na agos ng ilog, sa gitna ng kagubatan, tahimik, tuloy-tuloy, at nagbibigay ng buhay sa bawat madadaanan nito. Dito sa Tagaytay, kung saan ang hamog ay tila isang malambot na kumot na yumayakap sa mga punong pinutuwing madaling araw, natagpuan ni Catalina ang isang uri ng katahimikan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng 10 taon ng kanyang pagsasama kay Alejandro. Nakatayo si Catalina sa veranda ng kanyang restaurant. Pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw sa likod ng bulkang Taal. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot at pagtitimpi, ay abala na ngayon sa pag-aayos ng mga sariwang bulaklak sa bawat mesa. Wala na ang kalyo ng paghihirap, pinalitan ito ng init ng isang babaeng nagmamay-ari na ng kanyang sariling tadhana. Mama, may sulat po uli na dumating. Galing sa Maynila. Ang boses ni Sofia ay mas matatag na ngayon, puno ng kumpiyansa ng isang dalagang alam ang kanyang halaga. Inabot niya ang isang puting sobre na may pamilyar na sulat kamay, maliit, medyo nanginginig, at tila nahihiya. Tiningnan ni Catalina ang sobre ngunit hindi niya ito binuksan. Alam niya kung ano ang laman nito. Ito ang pang-10 sulat ni Alejandro sa loob ng 2 taon. Mga sulat na puno ng paghingi ng tawad, mga kwento ng kanyang pakikipagsapalaran sa buhay na puno ng kakulangan, at ang pagnanais na makita man lang ang kanyang mga anak. Balita ni Attorney Ramos, si Alejandro ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng ahente, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati ay naging Diyos niya. Anong gagawin natin dito, Mama? Isasama po ba natin sa iba pang sulat sa kahon? Tanong ni Sofia, may bahid ng pag-aalala para sa damdamin ng kanyang ina. Ngumiti si Catalina, isang ngiting hindi na nagtatago ng anumang sugat. Hayaan mo na muna riyan, anak. Darating ang araw na babasahin natin iyan ng magkakasama, hindi dahil kailangan natin siyang patawarin sa paraang gusto niya, kundi dahil wala na siyang kapangyarihang saktan tayo. Sa puntong ito, natanto ni Catalina ang sagot sa unang katanungan ng kanyang puso. Napatawad na ba niya? Ang pagpapatawad para kay Catalina ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagbitiw sa galit na tila isang mabigat na angkla na humihila sa kanya sa ilalim ng dagat. Pinatawad na niya si Alejandro, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siya sa isang payapang isipan. Ang pagpapatawad ay ang kanyang ganap na paglaya. Ang ikalawang katanungan ay mas madaling sagutin. Mayroon na ba siyang kapayapaan? Masasabing oo, dahil sa bawat gabi na siya ay natutulog, hindi na niya naririnig ang boses ni Alejandro na nanunumbat sa kanyang pagkatao. Ang tanging naririnig niya ay ang mahimbing na paghinga ng kanyang mga anak at ang banayad na huni ng mga kuliglig sa labas. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang alaala. Humarap si Catalina sa kanyang mga anak, na ngayon ay masayang naghahanda ng almusal para sa mga unang customer. Doon niya nakita ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang tunay na utang na loob ay hindi ibinibigay sa taong nanakit sa iyo sa ngalan ng pamilya, kundi sa sarili mo, dahil pinili mong manatiling matatag para sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Natutunan niya na ang pagtitiis ay may hangganan at ang pag-alis sa isang mapanirang relasyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamataas na uri ng katapangan. Mama, look! Ang ganda ng view ngayon, oh! Parang ang linis-linis ng mundo, masayang sabi ni Maya habang itinuturo ang lawa na tila isang malaking salamin. Oo, anak, dahil tapos na ang ulan, bulong ni Catalina. Ang kwento ni Catalina ay hindi lamang tungkol sa isang asawang pinagtaksilan. Ito ay isang paalala sa bawat babae na ang ating halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming dumi ang kaya nating lunukin, kundi sa kung paano natin kayang linisin ang ating sariling landas patungo sa kaligayahan. Ang bawat piraso ng siomai na kanyang binalot ng may pait noon ay naging matamis na simbolo ng kanyang tagumpay ngayon. Sa huling sulyap ni Catalina sa kanyang reflection sa salamin ng restaurant, hindi na siya ang marupok na asawa. Siya ay si Catalina, isang ina, isang negosyante, at higit sa lahat, isang babaeng malaya. Ang tahimik na unos ay tuluyan ng lumipas, at ang tanging naiwan ay ang matibay na pundasyon ng isang bagong buhay, na kasing tatag ng mga pampang ng Tagaytay,
at kasing dalisay ng hangin sa umaga.